Sino-sino ang mga taong dapat mong iwasan para magkaroon ka ng maayos na pamumuhay at para maging mabuti kang tao? Hi, my name is Marian Moreno. I am 40 years old, a professional theater actor, and a coach as well as a training manager sa isang corporate company. Panganay din ako sa 17 anak ng mga magulang ko. At nagsishare ako ng mga tips na sana ay makatulong sa'yo. Number 1 sa listahan na dapat mong iwasan, sisimplihan na lang natin. Ito yung mga taong bully at manipulative. Kaya kapag sinabi ng kasama mo, sinabi ng so-called kaibigan mo na, Mare, bully talaga ako, wala kang magagawa. Paniwalaan mo na bully siya. So alam mo na. Number 2, yung mga taong inggitero at inggitera. Do I need to say more? Number 3, yung mga taong oportunista. Sila yung mga nandyan kasi alam nila na magagamit ka nila o meron silang makukuha o mapapakinabangan mula sa'yo. Number 4, ito yung mga taong puro bisyo ang pinagkakaabalahan. Number 5, ito yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos at taliwas ang pananampalataya sa pananampalataya mo. Now this one, take it with a grain of salt. Marami tayong kaibigan at kakilala na iba-iba ang pananampalataya and we respect everyone. Kagaya ko, meron ako mga kaibigan at kakilala sa iba't ibang sekta at iba-iba ang pananampalataya. Pero kapag itong taong to ay malala ang pag-question sa pananampalataya mo to the point na nagkakaroon na kayo ng misunderstanding at pinepersonal niya na, it's about time na pag-isipan mo kung mag-spend ka pa ba ng time, oras, panahon sa taong ito. Okay? Number 6, ito yung mga taong ubod ng sinungaling. Especially yung mga taong alam mo na nagsisinungaling pero tinatanggi pa. Or yung mga taong pathological liars. Yung mga taong paulit-ulit na nagsisinungaling. Kasi nagsisinungaling sila, whether intentional or not, nasaktan ka o hindi. Pagsisinungaling pa rin yun. Next, ito yung mga taong laging late. Oh my goodness, sila yung mga walang pagpapahalaga sa oras. Laging late. At panghuli sa listahan na ginawa ko, yung mga taong laging tamad at reklamador. Wala itong maitutulong na mabuti para sa atin dahil sila ay nagsasayang ng panahon, nagsasayang ng oras at nagsasayang ng resources. So yun yung top 8 sa listahan ko ng mga taong dapat mong iwasan at pag-isipan kung sila ba ay patuloy mo pa ring sasamahan. I hope nakatulong sa'yo. I'll see you on the next one. See ya!